Ramdam ko ang pagkirot ng ulo ko sa sakit na unti-unti kong kinamulat ng mata. Pagmulat ko ay nagulat pa ako nang makitang nasa loob ako ng hindi pamilyar na silid. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa hospital ako. Nang mapatingin ako sa tabi ko ay ang mukha agad ni Renz ang bumungad sa akin na nakaupo habang nakayuko at nakapikit ang mga mata na parabang antok na antok. Renz, mahina kong tawag na kinabalikwas nito at parang natauhan mula sa malalim na pagkakatulog. Alora, oh my gosh, anong masakit sa'yo? What happened? Nasa hospital ba ako? Nakangiwi kong tanong dahil sa pagkirot ng ulo ko. Oo, nasa hospital ka dahil sa pagka-aksidente mo kagabi. Bumangga ang kotse mo sa isang poste. Alora, buti na lang at kakilala ko ang isang nurse na nag-asikaso sa'yo at tinawagan ako na narito ka daw sa hospital. Agad akong dinambol ng kaba nang maalala ang nangyari. How about the baby? Kinakabahan kong tanong na kinairap naman ni Ren sa akin at inis nitong pinalo ang braso ko. Nakakainis ka talaga. Hindi mo sinabi na buntis ka pala, bruha ka. Kung hindi pa sinabi sa akin ng doktor ay hindi ko pa malalaman. Buti na lang at hindi daw malakas ang pagkabangga mo. Kaya okay naman si baby. Para akong nakahinga ng maluwang, thanks God. Teka, ano ba kasi ang nangyari? Bakit ka na aksidente? Alora, gosh, until now ay kumakabog pa rin ang puso ko sa kaba na baka nadedo ka na. My God. Tingnan mo at nakasuot pa ako ng pantulog sa kakamadali kung pumunta dito. Ang arte mo talagang bakla ka. What about my parents? Alam ba nila na narito ako sa hospital? Tinawagan ko na rin ang parents mo, kaso hindi naman makontak, kaya nagpadala na lang ako ng text message kay Monica at sinabing narito ka sa hospital. I'm sure, on the way na sila sa mga oras na ito. Si Steven lang ang hindi ko natawagan dahil hindi ko naman alam ang number niya. And I'm sure sasabihin naman yun ng parents mo sa kanya kapag na-receive na nila ang text ko. Kaya ang mas mabuti pa ay magpahinga ka na muna at matulog. Kapag na-discharge ka na dito saka natin pag-uusapan ang tungkol sa career mong babae ka. Oo na, saka muna ako pag-alitan kapag na-discharge na ako dito. Sige na matutulog na muna ako. Para kasing kumikirot ang ulo ko sa sakit. And don't tell them that I'm pregnant, kapag dumating sila ay huwag na huwag mong sasabihin na buntis ako. What do you mean? Ibig mo bang sabihin ay hindi din nila alam na buntis ka? They didn't know that I'm pregnant, so please don't tell them. Because if you do, I'm gonna kill you. Gusto kong ako ang magsabi sa kanila. Oo na, nakakainis ka. Matulog ka na nga, dahil baka masakal pa kitang babae ka. Hindi na ako sumagot pa at pumikit na lang hanggang sa muli akong hinila ng antok. Nang magising ulit ako ay ang mga mukha na ng parents ko ang bumungad sa akin kasama ang bunso kong kapatid na si Monica. Diyos ko, anak ko, sa wakas ay nagising ka na rin. Anong masakit sa iyo? Sabihin mo, nakikila mo pa ba kami ng daddy mo at kapatid mo? O na tanong ni mommy na parang galing sa pag-iyak ang mga mata. I'm okay, mom, huwag na kayong mag-alala. Medyo kumikirot lang naman ang ulo ko ng konti. Kakaalis lang ni Kuya Steven kung siya ang hinahanap ng mata mo, sabat ng kapatid ko nang mapansin ang paglinga ko. Steven already told you what really happened between the two of you. He blamed himself, siya daw ang dahilan kaya ka na aksidente, Dad said. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dad at hinaplos ang buhok ko. I'm sorry, sweetie. Patawad kung pinilit ka ng daddy na magpakasal sa lalaking ayaw mo. This is all my fault. Kung hindi kita ipinakasal ay hindi sana mangyayari ito. No, Dad, walang kasalanan sa nangyari. It's just an accident so don't blame yourself. Halos paliparin na ng dad mo kagabi ang sasakyan. Makarating lang dito sa hospital. And of course Steven, he cries while holding your hand last night. Buong gabi kanyang binantayan habang hawak ang kamay mo. So, where is he now, Mom? Where's Steven? May importante siyang meeting sa hotel, sweetie, don't worry. Hindi ka napipilitin ni Steven, at kung gusto mong ipawalang bisa ang kasal niyo, malaya ka na. At dahil hindi naman malala ang pagka-aksidente ko ay kinabukasan din na discharge na ako sa hospital, at hanggang sa ma-discharge ako ay walang Steven na nagpakita, and that was hurt me. It hurts my feelings that he didn't show up. Since I woke up, he didn't visited me at the hospital even once. I think he was busy with his girl.
Mirasol, mas mahalaga pa ba sa kanya ang babaeng yun, bakit hindi man lang siya bumisita sa akin kahit isang beses? Tumuloy ako sa bahay ng parents ko, wala pa ring Steven na bumisita, at ngayon ay 2 araw na ang lumipas mula nang makalabas ako ng hospital, wala na ang pagkirot ng ulo at mga braso ko, tanging maliit na sugat na lang sa noo ko na pahilom na ang natira. Napatingin ako sa cellphone na nakapatong sa bedside table ko nang bigla itong tumunog. Napabalikwas ako ng bangon at nakangiting inabot ang cellphone ko sa pag-aakalang si Steven ang tumawag, pero agad na nawala ang ngiti ko nang makita ang pangalan ni Renz. Alora, bumili na ako ng plane ticket para sa atin, humanda ka na lang, ang flight natin mamayang gabi at exactly 8 p.m., ramdam ko ang excitement sa boses ni Renz. Okay, I'm starting to get ready by packing my things, goodbye. Pagkababa ko ng phone ay muli akong nahiga sa kama. Napag-usapan na namin ni Renz kahapon na itutuloy namin ang pag-attend sa gaganaping fashion show next week sa Amerika. Hindi pa naman halata ang tiyan ko dahil 1 month pa lang kaya pwede pa akong rumampa, at baka ito na rin ang huli kong pagrampa as a model. Alora, gising ka ba? Tawag ni Mommy na kumakatok sa pinto. Pasok, Mom, bukas yan, sagot ko habang nakahiga parents sa kama. Anak, nasa baba si Steven, gusto ka daw makausap. Talaga, Mom? Sige, papasukin mo na lang siya dito sa kwarto ko. Para naman akong dinambol ng kaba, 3 araw na ang huli kong kita kay Steven, bakit kaya siya nandito, susunduin na kaya niya ako? Muling bumukas ang pinto at pumasok si Steven na nakasuot pa ng business suit at may hawak na brown envelope. Hi, ngumiti siya sa akin at sinara ang pinto bago naglakad palapit sa kama at naupo sa tabi ko. Kumusta ka na? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Bakit parang bigla akong dinambol ng matinding kaba? I'm okay. Bakit ka pala narito? Nandito ako kasi. Tumigil siya sandali, kasi ako. Napatingin ako sa kanya nang hindi niya matuloy-tuloy ang dapat sabihin. You're what? Ano bang sasabihin mo? Bakit ka ba nandito? Magsosorry na kaya siya sa ginawa nila ni Mirasol. Aamin na ba siya? Muling nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Steven at pansin ko ang paghigpit ng hawak niya sa brown envelope. Alora, I'm sorry for everything I've done. Sorry for forcing you to marry me. Magmula sa araw na ito ay malaya ka na. Pinapakawala na kita, Alora. What? Sambit ko sa mahinang boses, na tanging ako lang ata ang nakarinig dahil sa sobrang hina. Inilapag ni Steven sa ibabaw ng kama ang hawak na brown envelope. Ano yun? That's our annulment paper. I will now set you free, Alora. Mabilis siyang tumalikod sa akin. Nanlamig ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pakiramdam ko ay parang may sumabog na bomba sa tainga ko dahil sa narinig. Tila nabingi ang pandinig ko. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko na agad na napahigpit ang kapit sa bedsheet. No, this can't be. Why? Saglit siyang napahinto sa akmang paglabas sa pinto. It's because, I love you. Ayoko nang mapahamak ka pa ng dahil sa akin, ayoko nang masaktan ka pa ng dahil sa sakim kong pagmamahal sa'yo. Then, tuluyan na siyang lumabas sa loob ng kwarto ko at iniwan akong mag-isa kasama ang brown envelope na naglalaman ng annulment. Nanginginig kong binuksan ang brown envelope, at ganun na lang ang panghihina ko nang makitang may pirma na niya. Pirma ko na lang ang kailangan at tapos na. Tapos na ang pagiging mag-asawa namin sa papel. Muling bumukas ang pinto at pumasok si Mommy na agad na lumapit sa akin. Hey, what's wrong, sweetie? Bakit parang maiiyak ka na? Ano bang pinag-usapan niyo ni Steven, L? Mom, wala na kami ni Steven, nakikipaghiwalay na siya sa akin, Mom. Oh, yun naman pala, bakit parang maiiyak ka na? Hindi ba dapat masaya ka na dahil ito naman ang gusto mo? I don't know, Mom, bakit ganito? Nasasaktan ako, Mom, ang sakit-sakit. Do you love him? I don't know, Mom, kung ganun, ito na lang ang tanong ko, kaya mo bang mawala si Steven sa buhay mo? Napaangat ako ng tingin kay Mommy at mahinang umiling-iling. I think, hindi ko kaya, Mom, isa lang ang ibig sabihin niyan, kapag hindi mo kayang mawala sa'yo ang isang tao, yun ay dahil mahal mo siya, and I think, you love him, mahal mo na si Steven,
Anak, hindi mo lang maamin sa sarili mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na siya at sabihin mong hindi mo kayang mawala siya. Saglit akong natigilan sa sinabi ni Mommy, mahal ko na ba si Steven? Kaya ba ako nasasaktan ng ganito? Sa pagkakaalam ko ay ngayong gabi na ang flight nyo ni Renz. Anong oras ba yun? Tanong ni Mommy na kinatingin ko sa nakasabit na orasan sa loob ng kwarto ko. May oras pa ako, mabilis akong bumaba ng kama at binuksan ang closet ko. Mommy, pwede po bang kayo na muna ang mag-impake ng mga gamit ko? Kapag pumunta dito si Renz ay pakibigay na lang sa kanya ang bagahe ko at pakisabi na magkita na lang kami sa airport. Don't worry, my daughter, ako na ang bahala sa mga gamit mo. Puntahan mo na ngayon si Steven at makipag-ayos ka sa kanya. Ikaw din, baka habang nasa Amerika ka ay hahanap siya ng iba kapag hindi mo sinabi sa kanya ang nararamdaman mo. Thanks, Mom. Humalik muna ako sa pisngi ni Mommy bago lumabas ng bahay at sumakay ng taxi. Pagdating ko sa suite ni Steven ay nagpakawala muna ako ng isang malalim na buntong hininga bago pinindot ang doorbell. At habang naghihintay ako sa pagbukas ng pinto ay panay ang pisil ko sa sarili kong kamay. This is it, sasabihin ko na sa kanyang buntis ako. Isang minuto akong naghintay bago bumukas ang pinto at lumabas si Steven na nakasuot lang ng white robe at basa pa ang buhok. Tingin ko ay bagong ligo. Alora, sambit niya na parang nagulat pa nang makita ko. Bakit ka na parito? May sasabihin ako sa'yo, kailangan mo tong malaman, Steven. Why, what is it? Curious niyang tanong, napalunok ako, I'm preg. Steven, sino yun? Nabitin sa ere ang sasabihin ko nang marinig ang boses babae mula sa loob, it's Mirasol's voice, hindi ako pwedeng magkamali. May kasama ka ba? Tanong ko imbes na sabihin ang dapat kong sabihin. Yeah, si Mirasol nagbibihis sa kwarto, tuluyan na akong pananghinaan ng loob dahil sa narinig. Jealousy exploded inside of me, it's hurt. Kaya ba siya makikipaghiwalay dahil may nahanap na siyang iba at si Mirasol yun? Nagsama na ba sila sa iisang bubong? Tila nagkamali ata ako sa pagpunta. Alora, ano bang sasabihin mo? Gusto mo bang pumasok muna? No thanks, narito ako dahil gusto ko lang sabihin na ngayong gabi na ang alis ko papuntang Amerika. Pupunta ka sa Amerika, hanggang kailan ka naman doon? Curious niyang tanong na parang nagulat pa sa nalaman. Kunwari ay tumingin ako sa aking pambisig na relo upang itago ang panunubig ng mga mata ko. I think mali late na ako. I'm sorry. I think I need to go now. Hindi ko na hinintay pang muli siyang magsalita at agad na akong tumalikod. Sa bawat hakbang ko papalayo sa kanya ay parang pinagsasaksak ang puso ko. Pero bakit ngayon pa ito naramdaman? Bakit ngayon pa siya nawala? Kung kailan na-realize ko nang mahal ko pala siya. Ni hindi niya man lang ako hinabol, muli akong sumakay ng taxi at nagpahatid papuntang airport, at habang nasa biyahe ay hindi ko mapigilan ang mapahagulgol sa loob ng taxi. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Bakit po ba kayo umiiyak? Tanong ng taxi driver sa nagtatakang boses. Don't mind me Manong, I just want to cry. Pakibilisan na lang po ang pagpapatakbo dahil baka mahuli ako sa flight ko. Pasinghut kong sagot at napatingin sa hawak kong cellphone nang bigla itong tumunog at lumabas ang pangalan ni Renz. Hindi na ako nag-abala pang sagutin ang tawag, pagdating sa airport ay agad akong nagbayad sa taxi driver at patakbong pumasok sa loob ng airport habang patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Makalipas ang 2 taon, napahaplos ako sa salaming bintana ng eroplano kung saan tanaw ko ang magandang kalangitan. It's beautiful, hindi ko mapigilan ang mapangiti at napahinga ng malalim bago sumandal sa aking kinauupuan at pumikit. Dinig na dinig ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa sobrang kaba, kinakabahan ako, natatakot ako sa kung anong mangyayari kapag lumapag na ang eroplanong sinasakyan ko ngayon sa Pilipinas. 2 taon na ang lumipas at ngayon ko lang naisip ang umuwi. I want to surprise my parents. Bukas na ang kanilang ika-30 taong wedding anniversary, kaya naman naisipan kong umuwi pansamantala at surpresahin sila sa pagdating ko. Dahil sa pagpikit ko ay hindi ko na namalayan ang paglapag ng eroplano, naalimpungatan lang ako sa pagtapik sa balikat ko. Hoy, Gaga, andito na tayo, wake up, bulong ni Renz sa marteng boses na kinabalikwas ko.
Where's Rapa and Ram? Tanong ko nang mapansing kami na lang ni Renz ang natira at nakalabas na lahat ng pasahero. Andan na, naunang lumabas buhat ni Marnel, lintik na bruhang yun, tayo na daw ang bahala sa luggage niya. My gosh, nakakainis, reklamo ni Renz na agad na ibinigay sa akin ang isang bagahe at hinila naman nito ang 2 bagahe palabas ng eroplano. Pagkalabas namin ng airport ay agad naming nakita si Marnel na nakatayo sa tabi ng isang taxi habang buhat si Rapa at Ram. Ang tagal nyo naman, kanina pa napagod ang mga paa ko sa kakatayo dito, gosh, I'm tired na, maarte nitong reklamo. Shut up ka na lang, dahil mas napagod ako sa kakahila ng bagahe mo, gaga. Akin na si Rapa, Marnel, mukhang nahihirapan ka na sa kakabuhat sa kanila. Well, buti na lang malakas ang muscle ng tita nila, maarte na sagot ni Marnel sa natatawang boses bago binigay sa akin si Rapa at iniwan naman sa kanya si Ram. Dapat magdalawang taxi na lang tayo, parang masikip kapag sasakay tayo sa isa. Komento ni Renz na ngayon ay ibinigay na ang mga bagahe namin sa taxi driver. Edi magsulo ka na lang mag-isa sa isang taxi kasama ang mga bagahe natin. Kami na ni Alora ang sasakay sa iisang taxi dahil kailangan niya ng tulong sa pagbubuhat sa kambal, saad ni Marnel. Okay, kung ganon ay magkita na lang tayo sa hotel. Ano nga pala ang pangalan ng hotel na tutuluyan natin? Sa Dalton Hotel ako nagpabok ng matutuluyan natin, Marnel replied. What? Magkasabay naming bulalas ni Renz sa gulat na boses, napapitlag pa ang kambal dahil sa lakas ng boses namin. Ano bang mga reaksyon yan? Ang OA naman ng reaksyon yung dalawa. Marteng napatampal si Renz sa sariling mukha. Gosh, Marnel, bakit ka doon nagpabok? Alam mo ba kung sino ang owner nun? Why, do I need to know kung sino ang owner ng hotel? Makiki-check-in lang naman tayo kaya bakit ko kailangan pang alamin kung sino ang owner nun? Ang sosyal nyo naman at kailangan pang halungkatin pati ang pangalan ng owner ng hotel. Sagot ni Marnel na parang may kasama ng inis at naging boses lalaki na. Ex-husband ko kasi ang owner, Marnel. Oh my gosh, really? I'm sorry hindi ko alam. Alora, muling bumalik sa pagiging bading ang boses ni Marnel. Paano na yan? Hindi na ata pwedeng i-cancel yun, sayang naman ang binayad ko dun. Gosh, my money, 3 room pa naman yun, sayang yun. Inis na namewang si Renz at hindi makapaniwala na tiningnan si Marnel. Talagang pera pa rin ang iniisip mo. No, gosh, I can't believe you, Marnel. Humanap na lang tayo ng ibang hotel. No, it's okay. Hawakan mo na muna si Rapa. Kahit nagtataka ang mukha ni Renz ay agad nitong kinuha sa akin si Rapa na parang inaantok na. Si Ram naman ay nakatulog na sa balikat ni Marnel. Agad kong hinawakan ang malita ko na akmang ipapasok na ng driver sa taxi kundi ko lang hinawakan. Muli akong pumasok sa loob ng airport at dumiretso sa restroom. Pagkapasok ko ng restroom ay agad kong binuksan ang malita ko at mabilis na nagbihis bago muling lumabas ng airport. Oh my God, magkasabay na bulalas ng 2 bading nang makita ang suot ko. Sabay nila akong pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. What kind of outfit is that, Alora? Gulat na bulalas ni Renz. Ito lang naman ang paraan para hindi masayang ang pera ni Marnel, sagot ko at muling kinuha si Rapa mula kay Renz. Ano pang hinihintay natin? Aalis ba tayo o hindi? Sigurado ka, kaya mong mag-check-in sa hotel ng ex-husband mo? Tanong ni Marnel na kinatango ko. Paano kung magkita kayo? Okay lang ba sayo? Kaya nga nakasuot ako ng ganito para hindi ako makilala. Let's go na nga, ang dal-dal nyo. Nauna akong pumasok ng taxi kasama si Rapa na ngayon ay tulog na. Ang totoo ay ayokong mag-check-in sa hotel na yun pero ayoko namang mag-inarte lalo na't si Marnel ang gumastos. Sa nakalipas na 2 taon ay tanging si Marnel at Renz lang ang nasa tabi ko nung mga panahong hirap na ako. Kaya naman ayoko nang maging pabigat pa sa kanilang dalawa. Kaya ko ito, 3 araw lang naman kaming mag-check-in sa hotel na yun, kailangan ko lang ng oras para sabihin sa parents ko ang tungkol sa kambal. I'm sure magugulat sila kapag nalaman nila ang tungkol kay Rapa at Ram na 2 taon ko ring inilihim sa lahat maliban sa 2 bading. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na ang taxi sa harap ng isang hotel. Sigurado ka ba talaga, Alora? Hindi ka nagbibiro?
Kung ayaw mo ay pwede naman tayong lumipat ng hotel, panigurado ni Marnell na nakaupo sa tabi ko habang hawak si Ram na nakatulog na. Oo nga, kaya ko ito, tingnan nyo ang itsura ko. Tingin nyo ba may makakakilala pa sa akin dahil sa outfit ko ngayon? Paano ka makikilala kung naka-black cap ka na, naka-black mask ka pa, at black shade pa, baka mapagkamalan ka ng artista niyan? Dapat itago mo rin ang mukha mo, Rance. Kapag nakita ka niya, I'm sure makikilala niya ako kahit nakaganito pa ako. Napatigil si Rance sa akmang paglabas ng marinig ang sinabi ko at saglit itong natigilan bago Marteng napatampal sa mukha at pinalibot sa mukha ang scarf at sinuot ang kanyang shade sabay labas. Paglabas namin ng taxi ay agad na lumapit si Rance sa isang taxi na kung saan nakalagay ang mga bagahe namin. Mauna na kayo. Ako nang bahala sa mga gamit natin. Kaya nauna na kaming pumasok ni Marnell sa entrance ng hotel habang buhat ang kambal na mahimbing na ang pagkakatulog. Habang naglalakad sa lobby ay hindi ko mapigilan ang kabahan, parang biglang nag-flashback sa isip ko ang alaala ng nakaraan dito sa hotel. Sa nakalipas na 2 taon ay wala pa ring pinagbago ang hotel, ganun pa rin ang itsura at dami ng guest. Si Marnell ang lumapit sa information desk, at pagkatapos nitong kunin ang susi ay sabay kaming naglakad papunta sa room na tutuluyan namin. Pansin ko pa na napapatingin na rin sa amin ang ibang guest sa hotel, parang napagkamalan pa ata akong actress dahil sa posture ko. Pagkapasok namin sa kwarto ay para akong nakahinga ng maluwang at agad na inihiga si Rapa sa kama at ganun din si Marnell na inilapag si Ram. Oh, paano ba yan, Alora? Kailangan ko nang pumunta sa room ko. Dahil parang nakaramdam ako ng pagod, tawagan mo lang ako kung may problema. Tumango lang ako bago inalis na ang suot ko. Pagkalabas ni Marnell ay siya namang pagpasok ni Rance na hila-hila ang bagahe ko. Sinabihan ko na ang crew na magpahatid ng pagkain dito, pakainin mo na lang ang kambal kapag nagising, at kung may problema ay tawagan mo lang ako, nasa room 205 lang ako. Pagkalabas ni Rance ay agad akong nahiga sa tabi ng kambal. Hindi ko mapigilan ang mapangiti habang pinagmamasdan silang dalawa. Kahit saang anggulo ko silang pagmasdan ay wala talaga silang nakuha sa akin, para lang silang pinagbiyak na bunga ng kanilang ama. Lahat ay namana nila sa kanilang ama, mapalabi man o ilong, kilay at mukha ay wala silang nakuha sa akin. Ang unfair lang, kinabukasan ay inagahan ko ang gising at binilin muna ang kambal sa pangangalaga ng 2 bading. Tulad ng kahapon ay nakasuot pa rin ako ng black cap with mask and shade bago lumabas ng hotel habang bitbit ang paper bag na naglalaman no dress at stiletto heels na susuotin ko. Sumakay ako at nagfatted sa isang salon. Ma'am, parang may kamukha po kayong model, komento ng babaeng nag-aayos ng buhok. Yes, I'm a model, pero noon yun at hindi na ngayon. Pagkatapos kong ayusan ay pumasok ako sa restroom ng salon at sinuot ang white elegant dress na dala ko at white stiletto heels na 5 inches ang taas. Wow, ang ganda nyo naman po, ma'am, magkasabay na sabi ng 2 babae pagkalabas ko ng restroom. Thanks, pagpapasalamat ko at ngumiti sa kanila bago humarap sa salamin, hapit na hapit sa baywang ko ang dress kaya kitang-kita ang kurba ng katawan ko. Nakakulot naman ang dulo ng blonde kong hair na hanggang baywang ang haba. Pagkatapos kong nagbayad ay lumabas na ako ng salon dala ang paper bag na pinagbihisan ko ang laman. Sumakay ako ng taxi, makalipas ang ilang minuto ay agad na huminto ang sinasakyan kong taxi sa harap ng mansion na nakabukas ang kulay maroong gate. Hindi ko mapigilan ang mapapisil sa sarili kong kamay dahil sa kaba. Ma'am, anong oras po ba kayo bababa? Para naman akong natauhan. I'm sorry po, Manong, mabilis kong binuksan ang bag ko at kumuha ng 1,000 bago inabot sa driver. Keep the change, Manong. Nako, ma'am, thank you po. Marami ng mga iba't ibang uri ng sasakyan na nakapark mapalabas man o loob ng bakuran ng parents ko. Sa nakalipas na 2 taon ay ganun pa rin ang itsura ng mansyon, walang pinagbago. Napangiti ako nang marinig ang tunog ng musika ng violin sa may likod ng mansyon kung saan ang garden. Pumasok ako ng gate at marahan na naglakad papunta sa may garden. Pagdating ko ay agad na bumungad sa akin ang mga bisita na nakaupo sa kani-kanilang mesa. Yung iba ay kumakain habang nakikipagkwentuhan sa kanilang katabi.
Mayroon ding nakatayo habang nakikipag-usap at hawak ang baso na may lamang wine. Napangiti ako nang makita si Mommy na nakaupo sa isang mesa habang katabi si Daddy at may kausap, pero ang ngiti ko ay biglang naglaho nang makita kung sino ang kausap nila. It was Tita Corazon and Tito Arman, Steven parents. Parang biglang bumigat ang mga paa ko sa paglapit, akmang tatalikod na ako nang biglang nagawi ang tingin ni Mommy sa akin, at agad itong nanlaki ang mga mata nang makita ko, kaya naman napatingin din sa akin ang kanyang mga kausap pati na rin si Daddy. Sobrang na-miss ko ang mga magulang ko, alam ng Diyos kung gaano ko sila namimiss. Patakbong lumapit sa akin si Mommy at niyakap ako ng mahigpit. Oh God, ang anak ko, halos mangiyak-ngiyak na sambit ni Mommy at hinaplos ang mukha ko matapos akong yakapin. Bakit hindi mo sinabi na uuwi ka? At bakit ngayon ka lang? Ha? Alam mo ba kung gaano ka namin na-miss ng daddy mo? Oh God, my lovely daughter. I miss you too, Mom. Nang mapatingin ako kay Daddy ay ngumiti ito sa akin at binukas ang dalawang braso, kaya para akong naiiyak na lumapit kay Dad at yamakap. My lovely daughter, your dad missed you so much. Hinawakan ni Mommy ang braso ko. Halika, andan ang Tita Corazon mo. Hinila ako papunta sa mesa kung saan naroon si Tito Arman at Tita Corazon na ngumiti sa akin. Nahihiya akong ngumiti pabalik sa kanila. Hi, Tita, Tito. Kumusta po? Bigla akong kinain ng hiya at hindi makatingin sa kanila ng diretso. I'm okay naman, hiha, nakangiting sagot ni Tita Corazon at hinawakan ang kamay ko. Namiss kita. Hindi mo man lang pinaalam sa akin ang pag-alis mo. Nalungkot tuloy ako nung nasa Amerika ka na pala. Palagi nga kitang tinatanong sa mami mo kung kailan ang uwi mo. I'm sorry po, Tita, biglaan lang kasi ang pag-alis ko nung araw na yon. Parang tulad pa rin ng dati ang pakikitungo nila sa akin, walang pagbabago, hanggang sa nagpaalam na silang umalis ay hindi nila tinanong sa akin ang tungkol sa nakaraan kung ano ba ang nangyari sa aming dalawa ng anak nila. Ang tanging tinanong lang nila sa akin ay kung kumusta naman ang buhay ko sa Amerika, maliban doon ay wala na silang tinanong. Mommy, where's Monica? Tanong ko kay Mommy, nakaupo na kami ngayon sa sofa na nasa sala at wala na rin ang mga bisita. Nasa Baguio ang kapatid mo, at baka bukas pa ang uwi. I'm sure matutuwa yun kapag nalaman na nakauwi ka na. Nang mapatingin ako kay Daddy ay nakatingin lang ito sa akin. Why, Dad, bakit ganyan kang tumingin? Nagtataka lang naman ako sa'yo. Anak, bakit hindi na kita nakikita sa mga magazine tulad ng dati? Ano bang trabaho ang pinagkakaabalahan mo sa Amerika sa loob ng 2 taon? Curious na tanong ni Dad. Umalis na ako sa pagmomodel, Dad, talaga? Magkasabay na sambit ng parents ko na parang nagulat pa. Mahina akong tumango at tumayo na mula sa pagkaupo. Mom, Dad, kailangan ko na pong umalis. Bakit saan ka pa pupunta ng ganitong oras? Kasi, Dad, kailangan ko po munang samahan ang kaibigan ko na nasa hotel ngayon. She's a foreigner, Dad, first time niya dito sa Pilipinas kaya naman kailangan ko siyang samahan. At saka sa kanya ko iniwan ang mga bagahe ko. Dahil gusto niyang bumalik ako ng hotel dahil ayaw daw niyang mag-isa. Hindi ko alam kung kapanipaniwala ba ang dahilan ko. Kung ganun pala, bakit hindi mo na lang siya patuluyin dito sa bahay? Mom suggested. Tama ang mommy mo, anak, patuluyin mo na lang dito ang kaibigan mo. Babae ba yan o lalaki? Babae po, Dad. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi dahil sa pagsisinungaling ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin ang totoong dahilan, kailangan ko munang humanap ng tamang oras para sabihin sa parents ko ang tungkol sa kambal. Ayokong biglain sila, alam kong magugulat sila kapag malaman nilang nagkaanak ako, at hindi ko man lang pinaalam sa kanila. O sige na, gamitin mo na lang ang kotse ko para hindi ka na mag-taxi pa. Ibinigay sa akin ni Dad ang susi, thanks, Dad and Mom. Bumeso muna ako sa kanilang dalawa bago lumabas ng mansyon at sumakay sa kotse. Habang nasa biyahe ay panay ang tingin ko sa pambisig na relo, tingin ko ay tulog na ang kambal. Pagkahinto ng kotse ay saka ko naalala ang pasture ko, naiwan ko pala sa taxi kanina. Muli akong tumingin sa aking relo, I'm sure sa mga oras na ito ay umalis na siya, kaya tingin ko ay ayos lang kahit ipakita ko na ang mukha ko. At isa pa parang mga bago na ang staff ng hotel, kaya tingin ko ay wala namang makakakilala sa akin.
Pagkababa ko ng kotse ay agad akong pumasok sa loob ng hotel, pero pagkapasok ko pa lang sa entrance agad akong napahinto, at agad na nanlaki ang aking mga mata nang makita ang lalaking kakalabas lang ng elevator habang buhat ang anak kong si Ram. Pakiramdam ko ay namutla ako sa nakita. Kasing bilis ng kidlat na agad akong tumalikod at mabilis na lumabas bago nagtago sa isang kotse na nakapark sa labas ng hotel. Sakto namang tumunog ang cellphone ko, at nang makita si Renz ang tumawag ay mabilis kong sinagot. Alora, bakit? Ano ba? Bigla akong dinambol ng kaba at ramdam ko ang panginginig ng kamay kong may hawak na cellphone. Ano bang nangyayari, Renz? Bakit buhat ni Steven si Ram? Alora, ganito kasi yun, nag-CR lang naman ako saglit, tapos paglabas ko ay wala na si Ram. Hindi ko alam na nagising pala at nakalabas ng kwarto dahil kay Marnel, iniwan ng bruhang yung bukas ang pinto ng kwarto. Kaya hinanap ko si Ram sa labas pero sakto namang dumaan si Steven at nakita si Ram, kaya ayun nagtago ako dahil alam mo namang kilala ko ng ex mo, hanggang sa binuhat niya na si Ram sa pag-aakalang nawawala, so hinayaan ko na lang. Para akong nakahinga ng maluwang at ibinaba ang hawak na cellphone. Nang mapatingin ako sa loob ng hotel ay kausap na ni Steven ang babaeng nakaupo sa information desk habang buhat pa rin si Ram na parang tumatawa. Hindi ko alam kung bakit tumatawa ang anak ko, pero parang may humaplos sa puso ko habang nakatanaw sa kanilang mag-ama. Ang sarap nilang pagmasdan, para tuloy gusto kong umiyak sa hindi malamang dahilan, wala silang kaalam-alam na mag-ama silang dalawa. Pakiramdam ko tuloy ay para akong nagtatagong criminal na takot mahuli ng pulis, nakakubli lang ako sa likod ng kotse habang pasilip-silip na parang magnanakaw, hindi ako pwedeng lumabas. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman niya, gusto kong ako mismo ang magpaliwanag sa kanya, humahanap lang ako ng tamang tiyempo, at hindi pa ngayon. Pagkatapos kausapin ni Steven ang nasa information desk ay ibinigay na nito si Ram sa babae bago naglakad palabas ng hotel. Mula sa aking kinatatayuan ay kitang-kita ko ang pagsimangot ng anak ko, hanggang sa pumalatak na ito ng iyak dahil sa pag-alis ng kanyang ama, parang sumikip ang dibdib ko. Nang tuluyan ng makaalis ang kotse ni Steven paalis ng hotel ay saka ako pumasok at lumapit sa information desk. How can I help you, ma'am? Tanong ng babaeng may hawak kay Ram. That's my son, kukunin ko lang. Naku, anak niyo po pala itong cute na baby, ma'am, ibinigay sa akin ng babae si Ram na iyak pa rin ng iyak. Daddy, natigilan ako dahil sa pagtawag ni Aram sa kanyang daddy. Hindi ko alam na nakilala ng anak ko ang kanyang ama kahit sa picture niya lang ito nakita. Mula pagka-baby nila ay araw-araw kong pinapakita ang picture ni Steven na nasa cellphone ko at sinasabi kong ito ay daddy nila. Pero hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito na tatawagin mismo ng aking anak ang kanyang daddy kahit hindi pa magaling sa pagbigkas ng salita. Nako, ma'am, parang napagkamalan ata na daddy ng anak niyo ang boss namin. Natatawang sabi ng babae na kinagising ko mula sa pagkatulala. Alam niyo po ba, ma'am, nakakatawa si Sir. Titig na titig sa anak niyo kanina. Nakikita niya daw kasi ang sarili niya sa anak niyo. Bigla akong napatingin sa babae dahil sa sinabi nito. Talaga? Sinabi yun ng boss niyo? Opo, ma'am, titig na titig nga si Sir kanina sa anak niyo. Alam niyo, ma'am, napansin ko lang, talaga nga namang malaki ang pagkakahawig. Hindi ko na pinatapos magsalita ang babae at mabilis na akong tumalikod habang buhat si Ram na patuloy pa rin ang pag-iyak at ang pagtawag ng daddy.